Magandang araw kaibigan, kumusta po kayo? Welcome lang po sa ating pag-aaral patungkol sa Antichrist. At sa video po ito ay tatalakayin po natin ang symbols ng Antichrist po na tinutukoy ng Biblia. At saka sa video ito mga kaibigan ay tatalakayin po natin ang dalawang symbols po ng Antichrist, ang beast sa Revelation chapter 13 at saka yung little horn sa Daniel chapter 7. And umpisahan po nating tingnan yung beast ng Revelation chapter 13. At alam natin na itong beast sa Revelation chapter 13 po ay isang symbol ng Antikristo. Dahil ang Panginoon po ay nag-warn sa atin na hindi tayo mag-worship o magsasamba or sumunod sa beast na ito. Kung ating babasahin ang warning ng Panginoon galing sa Revelation chapter 14 verses 9 and 10, sinasabi po, "And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and the presence of the Lamb." So, warning po dito mga kaibigan na itong beast na ito ay sinisimboluhan po ng Antikristo dahil ito po ay isa na mayroong marka po. Ang number according to Revelation chapter 13 verse 18 is 666 po. Yan po ang number ng Antichrist. Atin pong tatalakayin yan, yung 666 sa sumusunod na mga video. So, balik po tayo doon sa beast. Itong beast na ito sa Revelation chapter 13 verses 1 to 3. Dito po ay nakita ni John ang Antichrist beast sa kanyang vision. Siya nagsasabi, "And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet was as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his seat, and great authority." Ang tanong po mga kaibigan is, ito ba ay isang literal na animal? Of course, hindi mga kaibigan. Ito po ay isang simbolo po. Ito po ay isang symbolism. And alam natin na ito ay isang simbolo ng Antikristo. "And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beasts." So, we'll start mga kaibigan marking down the facts about this beast. Ang unang fact is, it comes up out of the sea. Ano pong ibig sabihin ng dagat sa Bible prophecy po? Hindi po tayo mag-guess dito o atin lang pong speculate kung ano po ito. Pero meron po tayong makukuhang answer galing po talaga, walang iba sa salita ng Panginoon po. So, sasamahan niyo po ako. Diyan po sa Revelation chapter 17 verse 15, ang Biblia po ay nagsasabi na ito po ang water. It symbolizes people or a populated area according to Revelation chapter 17 verse 15 mga kaibigan. So, remember na it's a key to understand Bible prophecy po. Water, ang dagat, ang tubig po ay simbolo ng populated area na maraming tao mga kaibigan. So, gumagawa po ba tayo ng sarili nating interpretasyon? No, hindi po. Ito po ay galing sa Biblia, and only the Bible will be its own interpreter mga kaibigan. Hindi po tayo. So, we'll move on to the next clue, the second clue. Ang beast pong ito mga kaibigan, it is made up of 3 other beasts po. Kung babasahin natin yung Revelation chapter 13 verses 1 and 2 mga kaibigan,
Sinasabi po dyan, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. So dito po mga kaibigan ay pinapakita po itong tatlong animals po o beasts na kung naalala nyo pa yung last video na tinatalakay na, yung last video na tumatalakay sa Daniel chapter 7 po, ay ito po yung mga beast na made up sa beast na ito sa Revelation chapter 13 mga kaibigan. So ang third clue po, ang beast na ito ay kumukuha ng kanyang seat and authority from the fourth beast, the dragon. Makukuha po natin yan sa last part po ng verse 2 na nagsasabi, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. And of course mga kaibigan, sabi po dyan sa fourth clue po natin sa Revelation chapter 13 verse 3, itong beast na ito ay nakatanggap ng deadly wound pero gumagaling na po. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 13 as what I said. At ito po ang sinasabi, and I saw one of his head as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. So the fifth one, that was the fourth one. The fifth one mga kaibigan is, it has a mouth speaking great things and blasphemies. So we got that from the first part of verse 5 na nagsasabi mga kaibigan na and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And the sixth clue po is this Antichrist beast has power to rule for 42 months as what the verse Revelation chapter 13 verse 5 nagsasabi po. And power is given unto him to continue 40 and 2 months. So yun po ang sixth clue. Ang seventh clue po sa identifying feature sa beast na ito mga kaibigan is, itong Antichrist beast na ito ay he made war against the saints. So ibig sabihin mga kaibigan is pinapatay po niya ang mga banal ng Diyos mga kaibigan. The next one, Revelation chapter 13 verse 7, and it was given to him to make war with the saints and to overcome them. The eighth descriptive feature naman mga kaibigan is, he has worldwide authority. So itong beast na ito mga kaibigan is it has a worldwide authority. So mababasa po natin yan sa Revelation chapter 13 verse 7 po. Nagsasabi, and the power was given him over all kindreds and tongues and nations. And the ninth descriptive feature is, all the world will worship him. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 13 verse 8 po na nagsasabi, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So ngayon po ay i-review po natin ang siyam na identifying features ng Antichrist beast na ito mga kaibigan. But the big question is still remains, who or what is this Antichrist beast po? In Bible prophecy, anong ibig sabihin ng beast mga kaibigan? Nagbibigay ng tamang sagot, at yun po ay mababasa natin dyan sa Daniel chapter 7 verse 23 na nagsasabi, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth. So yung mababasa rin po natin yan mga kaibigan sa verse 17 po ng Daniel chapter 7. Here is our chart of Bible prophecy symbols po. The first one, ang seas po o yung dagat o tubig ay nagsisimbolo po yan ng mga tao. Ang wind po ay pakikipag-away, yung war
yung digmaan mga kaibigan. At saka yung finally, yung pangatlo po ay ang beast po ay nag-represent po yan ng kingdom. As what Daniel chapter 7 verse 17 and wind. Tingnan po ninyo yan mga kaibigan. Nandyan po yan sa screen. Yung mga references po ng mga verses patungkol po sa mga symbols na ito tungkol sa Bible when it comes to Bible prophecy mga kaibigan. And kahit sa panahon natin ngayon, gumagamit pa rin po tayo ng mga animals to symbolize nations. Tulad ng Amerika mga kaibigan. Sa USA, sila po ay sinisimboluhan or they symbolize themselves as an eagle. Yan, American eagle mga kaibigan. At saka yung Russia, at yun po ay ang bear. So kahit today, kahit ngayon mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, gumagamit pa rin po tayo ng mga animals to symbolize nations. And Panginoon po, long time ago, in prophecy, mayroon po din po siyang ginagawa na tulad niyan mga kaibigan. So dito po ating marirecognize, makikilala na ang Antichrist beast po ng Revelation chapter 13, nagsisimbolo po yan ng isang kingdom po o kaharian mga kaibigan. By the way mga kaibigan, hindi po yan Pilipinas. Baka mag-iisip po tayo. Ito pong little horn, lumalabas sa kanyang power ng kanyang ina-uproot po ang yung tatlong ibang horns po na sinisimboluhan din ng Heruli, Vandals at Ostrogoths po. If you haven't watched yet or if you still remember yung pag-aral natin patungkol sa Daniel chapter, yung little horn po. And the question is, sino or ano itong little horn at ano ang sinisimbolo niya? So, ating pong madiscover yan sa video ito mga kaibigan. Itong mga amazing kamangamangang mga bagay tungkol dito po. Ang little horn po ng Daniel 7, actually mga kaibigan, same with the beast of Revelation chapter 13. Ang bawat isa po ay nagsisimbolo sa Antichrist po. Well, ang question of course is, who is this little horn? We'll find more clues about the identity of the Antichrist from this little horn than anywhere else in the Bible, mga kaibigan. Daniel chapter 7 verse 8, sinasabi po dyan, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. So, ito po ay isang clue dyan po sa Daniel chapter 7 verse 8 po. At saka, pagbabasahin po natin yan sa Daniel chapter 7 mga kaibigan, ay mayroon pong 10 mga description din patungkol sa little horn na ito. The first one is among the 10. Mababasa po natin yan mga kaibigan sa Daniel chapter 7 po. And the second one is after 476 AD, lumabas po itong little horn. Ibig sabihin, pagkatapos pong na downfall yung Roman Empire po, itong little horn ay lumalabas. Itong little horn mga kaibigan, ay ito po ay isang little kingdom na approach po niya ang 3 little horn at 3 horns. Ito po ay isang human leader at iba po siya sa ibang mga horns mga kaibigan, kasi blasphemous po siya, number 7, at persecuting po siya, nagpe-persecute ng mga banal ng Diyos mga kaibigan. At number 9, nag-change po siya ng laws ng Panginoon mga kaibigan. At pang-10 po ay nag-rule po siya sa buong sanlibutan for 1,260 years. So ito po ang mga description po ng little horn. And ang naka-amaze dito mga kaibigan ay yung ibang mga features ng little horn po nito ay fit po sa beasts ng Revelation chapter 13 po. Ang little horn mga kaibigan ay lumalabas mula sa 10 horns po o 10 kingdom. Lumabas siya mga kaibigan, galing dyan. At saka ito po ay mula sa
populated area na yun yung Western Europe. At yung beast naman sa Revelation chapter 13, lumabas po siya mga kaibigan mula din sa dagat na yun po ay isang populated area din. Ang little horn po ay isang kaharian o kingdom. Ang beast naman ay isang kaharian o kingdom naman mga kaibigan. Ang little horn naman is iba sa ibang mga horns o mga kingdoms. Ang beast naman mga kaibigan is iba rin sa ibang mga beast. At saka ang little horn mga kaibigan is nag-blaspheme po siya sa Diyos. Ganon din po mga kaibigan ang beast ng Revelation chapter 13. Nagba-blaspheme din po siya. Ang little horn po ay nag-persecutes. Ang beast naman ay nagpe-persecutes din mga kaibigan sa mga banal ng Diyos. At saka yung little horn nag-rule po sa buong salibutan for 1,260 years. Na yung beast naman ay nag-rule naman ng 42 months, which is the same with the 1,260 years. Kaya yung 1,260 days mga kaibigan is 42 months po yan. Kung yung every month is 30 days po. At sa Bible prophecy po, yung isang araw, ang katumbas po niyan ay isang taon. So 1,260 years. Sa little horn mga kaibigan, 3.5 years. And dito naman sa Revelation chapter 13, sa beast naman mga kaibigan is 42 months, which is 1,260 days na naman yan mga kaibigan. At 1,260 literal years po yan in Bible prophecy. So yung beast at saka yung little horn ay dalawa lang na magkakaiba na simbolo ng Antikristo. So, i-review po natin mga kaibigan kung ano po yung tinatalakay natin ngayon, yung amazing facts po. First, ang Antichrist po ay marami. Pangalawa mga kaibigan, they come from inside the church. So, galing po sila, mula po sila nasa loob ng church mga kaibigan. At saka yung third part, ang third fact is marami ng Antichrist. Sabi ni John na sa kanyang panahon nga, meron na nga doon. And finally, mga kaibigan, kahit sa ating panahon ngayon. And finally, the Antichrist beast is a kingdom, mga kaibigan. It's not a person. It's not individual. Iyon po ay isang kingdom. Those are the amazing facts from the Bible. Pero ang big question, mga kaibigan, na natili, sino po itong Antichrist? So, wala pa po tayong conclusion or naka-arrive tayo sa ating verdict mga kaibigan. Pero dito lang po muna tayo. At please keep on following this series mga kaibigan. Kasi in the next video ay talagang tatalakayin na natin kung sino itong Antichrist mga kaibigan. Basta ang alam natin na iyon po ay natatalakay na po natin ang mga description ng Antichrist at yung beast po ng Revelation chapter 13 at saka yung little horn po ng Daniel chapter 7 ay magkaiba lang yung symbols nila pero isa lang po ang tinutukoy dyan at yun po ay isang kingdom mga kaibigan. So keep on following this series. If you haven't subscribed yet, please subscribe and click your notification bell so that you'll be notified if I have uploaded new videos for this series mga kaibigan. Thank you for watching and bye bye everyone. Have a nice day. God bless us all.